Hello everyone! If you love plants and you are new to my channel, don't forget to like and subscribe. Ana Duran, at maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa akin at yung mga hindi pa, mag-subscribe po kayo. And for today's video, gusto kong i-share sa inyo ang aking tatlong succulent. Ito ay ang variety ng Graptophyllum, Myrenae, Mendozae, at Ellen. Ano nga ba ang pagkakaiba nilang tatlo? Gusto ko rin mag-thank you sa patuloy na nag-view or nag-watch ng aking mga video at nagko-comment ng mga suggestion, shout out o kaya care tips. So ngayon, merong nag-comment sa comment box ko, si Kat Delega. Ang comment niya ay ito: "Good day Ma'am Ana, nakita ko po na may Ellen, Mendozae, Myrenae. Ano pong pagkakaiba nilang tatlo? Happy planting." Ito po yung tatlong succulent ko na variety ng Graptophyllum. Sa tingin ko, pangalawa sila sa madaling alagaan kasi number 1 para sa akin ang mga kalanchoe. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng tatlo na ito? In my observation, sa tingin ko yung leaves nila. So, ito si Myrenae, sa tingin ko ay small leaves siya. Yan. At yung Mendozae, siya yung medium size ng leaves. Yan. At yung pangatlong malaki ay large size ng leaves ay si Ellen. Ipapakita ko yung pagkakaiba nila. Ito si Myrenae. Shrub form ang rosette niya. Pwedeng tumaas, pwedeng humaba, or pwede ring mag-vine. Ang mga leaves niya ay maliliit. So, ang buong rosette niya ay lumalaki ng 1.2 inches lang. At ang size ng leaves niya, ito yung mga leaves niya na sobrang liit, yan ay 0.6 inches lang. So, ganun lang siya kaliit. Ang color niya ay green. Hindi pa siya stress ngayon. Pag na-stress siya, pink-purple siya dahil hindi umaaraw ngayon, kaya green yung color niya. At ang next ko naman na ipapakita ay itong aking Mendozae. Halos wala silang pagkakaiba ni Myrenae. Ayan. Dahil shrub form din yung rosette nila. Pendant yung kanyang stem. Quintas. So, nagbabine, humahaba. Pale green yung color ng kanyang leaves. Lalong magda-dark pale yung kanyang leaves kapag summer month. So, ang size ng rosette niya, ito ay 1.4. So, mas malaki itong size ng rosette niya compare dito kay Myrenae. At ang size ng leaves nito, ito yung pinaka-leaves niya, ay 0.8. So, mas malaking konti yung Mendozae na leaves compare dito sa Myrenae. So, ipagtapat natin, ayan o. So, mas malaki talaga yung Mendozae compare kay Myrenae. Ayun, maliit. So, may pagkakaiba talaga sila sa sizes. Pero, yung form, yung color, almost the same sila. Even the rosette, parehong-pareho. At mga nagpa-flowers din ito. Ang flowers nila ay color white at star form yung kanilang flowers. So, next ko naman ay yung pagkakaiba ni Ellen sa kanilang dalawa. So, ito naman ay si Ellen. Ayan. Si Ellen ay parehong-pareho pa rin kay
Marinae, and then Mendoza. So, shrub form din yung rosette nila, pare-pareho, ganyan. At pale green din, kapag stress or summer, pag nakaka-receive sila ng magandang sunlight, nagiging pink purple sila. So, ang rosette niya, kagaya ng dalawang ito, ang size ay 1.5 inches, pero ang leaves nito ay mas malaki uli sa dalawa. Kung ang size ng leaves ni Marinae ay 0.6 at si Mendoza naman ay 0.8, konti lang yung nilaki. Ito naman ay 0.10 inches. Si Ellen ay native by Mexico and Arizona. Konti lang ang pagkakaiba ng tatlong ito, parang sa size lang ng leaves nila. Yung form ng rosette nila ay pare-pareho, and then yung form din ng leaves nila ay almost the same lang. Ang tatlong Graptopetalum ko na ito, kapag masipag ka magdilig, ang magiging problema mo sa kanila ay stem rot. Ayan, mabilis silang mabulok kapag dilig ka ng dilig. Pero pagdating naman sa fungus, hindi sila mapunggus. At kung gusto mo naman silang gamitan ng fertilizer, pwede sila sa Osmocote or yung mga DIY na ginagamit nyo. Pwede sila doon, magta-tribe sila sa ganong mga fertilizer. Ako, Osmocote yung ginagamit ko sa kanila, and then yung Vermicast. Ang Graptopetalum Marinae, Mendoza at Ellen, best look nila yung full sun. Mas gusto nila yung nakaka-receive sila ng maraming sunlight kasi yung stressing ng color nila, ng leaves, ay lumalabas kapag nakaka-receive sila ng sunlight na 7 a.m. until 2 p.m. Maganda sila doon sa ganong oras. Pero wala naman kayong sunlight na ganon, pwede rin siya sa morning, 7 or 11. Pag wala ka namang morning, afternoon pwede rin. So ngayon, itong sunlight nila ng Graptopetalum ay full filtered sun, pero natatamaan din sila ng morning sun, meron din, at saka afternoon sun. So ang soil na gamit ko sa kanila ay gritty, fast drainage, gusto nila yon. At kapag magdidilig, ayaw nila ng sobrang dry. So kapag kada-dry lang, pwede na agad silang diligan. Dito, naka-rain or shine sila sa akin. Mas maganda sila, mas healthy sila, ang bilis mag-produce ng mga pups, yung mga panibagong leaves, kasi talagang yung ulan ay maganda sa mga succulent at saka sa plants. Easy to propagate ang mga Graptopetalum. Pwede sila by leaves, offset, and then cuttings. Ito po yung aking tatlong Graptopetalum. Si Marinae, si Mendoza, at last, si Ellen. Hoping na nakapag-share ako sa inyo ng kaalaman about sa differences ng tatlong ito. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye!